Hello! What's up everyone? This is Nurse Eka and this month is very special kasi ito na yung 24th month namin dito sa United States. Well, ako pala kasi nauna ako ng 1 month sa family ko. So, this is my 24th month or 2 years in the United States. So, ano-ano na nga ba yung mga ginagawa ko dito na hindi ko ginagawa usually sa Philippines? So, by the way, I am a registered nurse working here in the United States for 2 years and this is our vlog for today. Ayun na nga guys, so napakabilis naman talaga ng panahon. Naaalala ko lang nung umalis ako ng Pilipinas, ngayon naka 2 years na pala kami dito, no? So number 1 sa listahan ko ng mga hindi ko usually ginagawa sa Pilipinas na talagang dito ay normal na is using English language in a conversation. So yes, siyempre, dahil nga nasa American country tayo at lahat dito ay Amerikano at nagiging nagsasalita ng English, dapat ay makipagsabayan naman tayo para naiintindihan tayo ng ating mga kausap at especially sa akin, sa mga pasyente ko guys, no? So para sa mga kaalaman nyo guys, yung IELTS score ko dati, saktong-sakto lang guys. Pang visa screen nga lang ang sinasabi ko dito para hindi na ako mulit ng IELTS, okay na yun para lang magkaroon ako ng visa, no? Well, tayo namang mga Pilipino sanay naman talaga, marunong naman talaga tayo mag-English, hindi lang tayo sanay na makipag-usap in English, lalo na yung talagang Tagalog na pinag-umpisahan mo, hindi ka naman ini-English ng parents mo. So nitong lately lang nauso na yung baby pa lang ini-English na, para paglaki madali na lang sila matuto ng English, pero hindi ako ganun guys, talagang Tagalog na Tagalog ako, no? Well, nung una, nahihiya pa talaga ako magsalita ng English, no? Nahihiya ako, baka magkamali ako, guys. Hindi ko alam kung tama ba yung sasabihin ko. Or, hindi ko alam kung maiintindihan ba nila ako. Pero ngayon, guys, hindi na ako nahihiya. Hindi na ako nahihiya magkamali. Kahit na mapapagbaliktad ko yung he or she, his and her, guys, okay lang yan. Basta masabi mo yung tamang thought na gusto mong sabihin, okay na yan, iintindihin na nila yan. At madalas nga, guys, nababati pa nga yung English ko, no? Nasabi niya, oh, your English is excellent. You just stayed here for 2 years or live here in 2 years. Okay, taray. No? Para daw akong parang ang tagal ko na daw dito sa Amerika, pero hindi nila alam guys. No, nag-struggle din talaga tayo sa pag-i-Englishan dito sa Pilipinas. So, meron nga tayo pagkatapos ng duty guys, medyo nauubusan na tayo ng English, no? Nahihirapan na tayo makipag-converse. Pag mga 7 PM to 8 PM na yan ng gabi, nauubos na yung baon nating English. So, dapat na tayong mag-recharge, umuwi na ng bahay at mag-recharge ng English natin. So, number 1 ko yan guys. Second is driving. Yes, driving. Well, ako sa Pilipinas, 16 years old pa lang ako, tinuruan na ako ng tatay ko sa mga kuya ko na mag-drive. 16 years old pa lang ako, nagda-drive na ako. Pero pagdating ko dito sa US, medyo nangapa din talaga ako at medyo may kabog sa dibdib habang nagda-drive ako. Kasi nga, syempre, iba yung rules, iba yung mga daanan, hindi mo kabisado, tapos ang bibilis pa, puro highway pa yung dinadaanan. So, nung una talaga, namamawis yung kamay ko habang nagda-drive ako, guys. Dito nga naman, walang tricycle, walang jeep, no? Hindi ka pwede pumara na ng tricycle at ihatid mo ako sa hospital, no? Hindi, magda-drive talaga tayo guys. So, yun nga, nung una, medyo pinapawis-pawisan ng kamay, kabado, habang nagda-drive, habang tumatagal, nasasanay na rin tayo sa ruta nung pagda-driving natin. At alam na rin natin yung mga style kung paano tayo papasok sa mga intersection kasi iba yung rulings dito, may mga stop sign, may mga yield. So, yun guys, medyo ngayon, kampante na mag-driving, lalo na dito sa area namin kasi medyo kabisado ko na yung lugar namin. So, isa rin yan sa mga bagay na kinakaba ko. Well, hindi naman usual kasi sa Pilipinas nagda-drive naman talaga ako. Pero iba lang talaga kasi yung driving dito pagdating dito sa US. Minsan malayuan at puro highway. Third is paggagas ng kotse. Yes guys, no? Alam naman natin sa Philippines, meron tayong mga gasoline boy, mga gasoline staff, na kahit hindi na bumaba yung driver, bubuksan na lang yung bintana, sasabihin, Manong, unleaded, 1,000. Sasabihin ni staff, ma'am, gusto nyo ba ng linis ng salamin? Di ba? May libreng linis ka ng salamin, may paggas ka pa. Ganyan sa Philippines. But then here, wala tayong mga gasoline boy, wala mga gasoline staff. So talagang mapipilitan kang matutong maggas sa kotse mo. At napaka-normal na yan dito, no? Yung driver ang maggagas, no? Itatap mo rin yung card mo, doon ka na magbabayad or papasok ka doon sa gasoline store. Then, walang libreng linis ng windshield dito guys, no? Sariling sikap talaga lahat dito pagdating sa paggagasolina. So, isa rin yan sa mga natutunan ko dito at natutunan namin dito sa United States. Ang pang-apat ko dito na natutunan ay yung scanning and bagging of my grocery items. So, pag nag-grocery kami, no, yung mga anak ko mag-i-scan, sila rin ang magbabag, tapos kami rin yung magbabayad. Well, sa Philippines, pipila ka sa counter, tapos ilalagay mo lang sa counter lahat, may cashier and may bagger. Well, dito, mostly self-service. Meron naman pa ilan-ilan na mga may cashier, pero mostly self-service talaga, no? So, natutunan na kami na ganyan, at parang common na lang din sa amin yan, na kami na yung nag-i-scan at nagbabag ng mga items na binili namin. Next is yung paglilinis ng dining table sa mga fast food.
Yes, sa Philippines, meron tayo mga dining crew, sa Jollibee, sa McDonald's, at lahat sa mga fast food sa Philippines, hindi lang fast food, pati restaurant. No, usually, iniiwan na lang natin, pagkatapos natin kumain, iiwan lang natin sa table, tapos lalapit si dining crew, sila na maglilinis. Well, dito guys, limited lang. Minsan sa McDonald's, dalawa lang yung makikita yung crew, lahat yun nasa loob. Hindi nila nililigpit yung mga pinagkainan. So, dapat yung mga kumakain, sila na nagliligpit, pati yung mga tray, nilalagay na namin dun sa lagayan ng tray pagkatapos kumain. So, isa yan sa mga natutunan namin dito sa United States. At dito sa United States, natutunan ko din gumamit ng dishwasher. So sa Philippines wala kaming dishwasher, no? Mano-mano lang talaga mula nung bata ako, no, hanggang 37 years old, hindi kami gumagamit ng dishwasher. Pagdating dito sabi namin, sayang yung kuryente, wag na mag-dishwasher. Pero nung tumagal-tagal, ginagamit na rin namin yung dishwasher kasi hindi naman pwedeng hindi gagamitin dahil masisira nga daw. So, kailangan pa rin gamitin. Ayun, nasanay na din na mag-dishwasher. So, minsan, pag konti lang, hugas-hugas na lang ng plato. Pero, pagka maramihan na, lalo na pag may mga bisita, lagay mo na lahat sa dishwasher yan at iwan mo overnight para kinabukasan, malinis na yung plato. So, sa Philippines, hindi kami nagdi-dishwasher. Yung dishwasher ko yung anak ko, charot. Pero dito, may dishwasher talaga sa bawat bahay. So, matututo kang gumamit ng dishwasher. Isa pang natutunan ko dito guys, no, is yung paggamit ng credit card. Kasi kung hindi ka gagamit ng credit card dito, hindi ka makakapag-build ng credit score, which is very important dahil nga kung in the future bibili ka ng mas malaking kotse or bibili ka ng bahay, ang tinitingnan nila dito is yung credit score. So ano yung credit score? Ito yung history mo lang naman kung on time ka ba magbayad, gaano ba kalaki yung credit limit mo, ilang percentage ba yung nagagamit mo sa credit limit mo or nagbabayad ka ba ng tama sa credit card mo. So dito importante yun para makapag-avail ka ng mga malalaking items like sabi ko nga yung kotse at saka yung bahay at kung ano pang kailangan ng mga credit score. So sa Philippines, wala akong credit card at hindi ako in-approve sa credit card guys kasi ang liit nga ng sahod ko sa Pilipinas. So hindi ako na-approve at never ako nagkaroon ng credit card sa Philippines. So dito, napakabilis lang mag-apply ng credit card kasi nga yan talagang ginagamit ng mga tao dito usually na pangbayad sa mga binibili mo. Kung mga cards lang dyan, kas lang. Ganyan. Isa pang natutunan namin dito ay pagka-car wash. So, sa Philippines, magbabayad ka, magka-car wash, sila na lahat gagawa. Pero dito, mostly self-service. So, dadaan sa isang malaking machine yung kotse mo, doon nahuhugasan, sasabunin, pati yung gulong, lilinisin, no? Tapos, i-scrub. Then, paglabas mo, nabanlawan na yung exterior, no? Kami na yung magtutuyo using yung mga free towels doon. Tutuyuin namin yung exterior. Kami na mag-vacuum. Kami maglilinis ng matting. Mostly self-service talaga yung mga car wash dito. Well, sabi ng asawa ko, may pailan-ilan na full service, pero hindi pa ako naka-experience ng ng full service car wash dito. Puro self-service lang yung mga nadadaanan ko. So, ayan na nga, yan naiilan lang sa mga bagay na natutunan kong gawin dito na hindi ko usually ginagawa sa Philippines. So, kayo, ano ba yung mga natutunan nyo dito na hindi nyo masyadong ginagawa sa Pilipinas? Share nyo naman dyan. No? And don't forget to like, share, and follow for more vlog. This is Nurse Eka. Thank you so much for watching. Bye!